nakagapos at may mga tama ng bala sa ulo ang mga bangkay na pinahukay sa Laurel, Batangas bilang bahagi ng paghahanap sa mga missing sa Bungero. Ayon yan sa manager ng punerarya sa bayan na tumanggap ng mga labi noong una silang matagpuan at bago ilibing. Nakatutok si Ian Cruz. Ang sabi ng sepulturero sa public cemetery ng Laurel, Batangas, ang mga labing hinukay kahapon doon ay nanggaling sa Daquilo Funeral Services sa bayan din ng Laurel. Kwento ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery. Matapos iulat ang mga ito sa pulisya, ikinuwento niya ang kondisyon ng mga katawan ng kanilang makuha. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang kamay? Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punerarya kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record ng mga ito. Ano pong re-record ko? Kasi walang ID, walang tato, ang mukha, pagana, hindi na makilala, bulok na, wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakagrip lang. Nang wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakakilanlan, tatawag po ako sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magke-claim po, pwede pong ipahukay, ako po ay kanilang pinayagan na mailibing po. Yun lang po. Nagtanong kami sa pulisya para hingin ng record ng mga naturang katawan, pero ang hepe ng local PNP hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa bagyong Christine noong nakaraang taon. Yung pong aming record nga po niyan, sa lakas po ng bahang Christine, ang aming pong munisipyo ay napasok ng baha, nadali po yung aming record. Base sa paglalarawan ng taga-punerarya, natunto namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Tri-boundary ang lugar ng bayan ng Calaca, Laurel at Lemery. Ayon sa mga residente, madalas talagang pagtapunan yung kahabaang ito ng kalsada dahil makikita nga natin, bangin po yung gilid nito at ayon sa mga residente, tuwing gabi madilim dito dahil walang ilaw. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang muka. Marami na raw nakitang bangkay sa bangin kung saan ito lamang unang bahagi ng taon. May na-recover daw na itinapong labi. Mga 3 o 4 daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Kalunos-lunos daw ang sinapit ng mga ito. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sa Bungero. Yun po yung mga binabaril lang na para pinagbibinta mga adik. Yun ang tansya nyo. Wala ba dyan yung sinasabing sa Bungero? Hindi po na ano po yung mga sabongero dito. Hindi nyo alam. Tingin mo sa Bungero ba yun? Hindi po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ang sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Ang sabi ni Remulla, posibleng may kaugnayan ng 3 bangkay sa Isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sa Bungero. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Umaasa ang DOJ na may makuha pang DNA samples sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking. Ito mukhang Isabong to yung 3. Kasi sa Lipa nawala Kasama sa pahayag niya yan na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa.